May mga pagkakataon bang napapatingin ka sa pusa at napapaisip kung ano kayang iniisip niya? O kaya'y nagtaka ka na lang kung bakit siya biglang tumakbo, tumitig sa pader, o umupo sa ilalim ng isang motorsiklo? Hindi lang basta nakakatuwa ang mga pusang ito. Puno rin sila ng hiwaga. Sa bawat galaw at tingin, tila ba may nais silang iparating o itinatagong mensahe. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa videong ito, tuklasin natin ang mga kakaiba at di pangkaraniwang kilos ng pusa at kung paano ito naiintindihan sa pagitan ng paniniwala at pamahiin. Baka ang akala mong simpleng pagdila sa hangin o pagtambay sa pintuan ay may mas malalim palang kahulugan. Una ay ang paggalaw ng paa habang natutulog na parang tumatakbo. Ang ganitong kilos ay senyales ng REM sleep o ang rapid eye movement. Ito ang yugto ng pagtulog kung kailan nananaginip ang pusa. Kaya ang paggalaw ng paa ay maaaring indikasyon na sila ay nananaginip na tumatakbo, nangangaso o naglalaro. Kapag ang pusa ay tila tumatakbo sa panaginip, sinasabi ng ilan na may paparating na bisita o mensahe. Maaari rin itong palatandaan ng bagong oportunidad o balita na mabilis na dumarating, kasing bilis ng kilos ng kanilang paa. Naniniwala ang ilan na ang pusa ay hindi lang basta natutulog, kundi naglalakbay sa mundo ng panaginip upang bantayan ka o sumagap ng enerhiya na makakaapekto sa iyo. Kapag sila ay tila tumatakbo habang tulog, maaaring may tinataboy silang malas, sakit o negatibong enerhiya. Ang kilos na ito ay sinasabing sumasalamin sa pag-unlad o pagkilos sa buhay ng taong malapit sa pusa. Kaya kapag madalas itong mangyari, pinaniniwalaang may bagong hakbang kang tatahakin sa trabaho man, relasyon o personal na desisyon. Pangalawa ay ang pagdila sa hangin o pagsimangot pagkatapos amuyin ang isang bagay o ang tinatawag na phlegm response. Kapag ang pusa ay dumidila sa hangin o nagsisimangot pagkatapos amuyin ang isang bagay, ito ay tinatawag na phlegm response. Ginagamit nila ang Jacobson's organ o vomeronasal organ na nasa itaas ng bibig para mas malalim na ma-analyze ang amoy. Kaya para silang nagbabasa ng impormasyon gamit ang amoy. Kapag ang pusa ay biglang dumila sa hangin at nagsimangot kahit walang halatang amoy o bagay, sinasabi ng mga matatanda na baka may espiritu o enerhiyang di karaniwan sa paligid. Ang pusa raw ay may kakayahang basahin ang enerhiya ng lugar. Kaya kapag ganito ang kilos niya, maaring may pagbabago sa daloy ng enerhiya sa bahay. Ayon sa iba, ang phlegm response ay isang anyo ng tahimik na babala. Maaring may bagay, tao, o enerhiyang hindi ka nais-nais na naroon. At kapag madalas gawin ng pusa ito sa iisang lugar, mainam daw na magdasal o maglinis ng espasyo, halimbawa mag-insenso o gumamit ng asin at panalangin bilang proteksyon. Pangatlo ay ang pagngiti o parang nakangiti ang mukha ng pusa. Ang pusa na tila nakangiti ang mukha ay isang kakaibang tanawin na hindi madalas makita. Kaya sa larangan ng pamahiin at swerte, may malalim at positibong kahulugan ito. Sa pamahiin, kapag ang pusa ay tila relax at parang nakangiti, sinasabing magaan at maayos ang daloy ng enerhiya sa tahanan. Kung ang pusa ay payapang ngumingiti, ang bahay ay payapa at may biyayang darating. Ang nakangiting pusa ay tinuturing na paalala ng magandang balita na maaaring darating sa anyo ng pera, kaloob o positibong pangyayari.
Kapag masaya ang pusa, sinasabing may darating ring kasiyahan sa kanyang tagapag-alaga. Pang-apat ay ang pag-upo ng pusa sa ilalim ng sasakyan o sa upuan ng motorsiklo. Maaaring ito ay isang natural na behavior para sa ilan. Maaaring sila ay umahanap ng mainit na lugar, proteksyon sa araw o ulan, o paboritong pwesto nila iyon. Ngunit ayon sa paniniwala at pamahiin, kapag ang pusa ay umupo o humilata sa motorsiklo o sasakyan mo, sinasabing pinapasa niya ang kanyang proteksyon at swerte sa biyahe mo. May mga naniniwala na ang pusa ay may kakayahang sumipsip o sumalag ng malas o disgrasya. Kaya't kung naupo siya sa motorsiklo o kotse, maaring nagbabalanse siya ng enerhiya at tinatanggal ang malas bago ka sumakay. Kung palagi kang gumagamit ng sasakyan o motor, maaaring naaamoy o nararamdaman ng pusa ang emosyon o estado mo, stress, pagod o problema. Kaya't naupo siya roon upang damayan o i-ground ang enerhiya. Panglima ay ang pagdadala ng patay na hayop bilang regalo. Ang mga pusa, lalo na ang outdoor cats, ay likas na mga ngaso. Ang pagdadala nila ng patay na hayop kagaya ng ibon, daga o insekto ay bahagi ng kanilang hunting instinct at protective behavior. Sa pamahiin, paniniwala at larangan ng swerte, kapag nagdala ng patay na hayop ang pusa at inilagay ito sa harap ng pinto o sa paanan mo, pinaniniwalaan na inaalay niya ito bilang tanda ng tiwala at malasakit. Para itong spiritual offering na nagsasabing bahagi ka ng aking proteksyon. May ilan ding naniniwala na ito ay paalala ng pusa na dapat kang maging mapagmatsyag sa paligid. Maaaring may paparating na pagbabago o kailangan mong pangalagaan ang iyong sarili o ang iyong pamilya. Pang-anim ay ang pag-ikot-ikot bago matulog. Para bang naghahanap sila ng perfect na pwesto, pero minsan sobra-sobra sa dami ng ikot. Sa paniniwalang espiritual, kapag ang pusa ay paikot-ikot bago humiga, inaayos niya ang enerhiya sa lugar na iyon. Tila binabalanse niya ang mga vibes o aura upang maging mas ligtas, tahimik at positibo ang paligid. Hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa mga taong naroon. May pamahiin na nagsasabing kapag madalas gawin ito ng pusa sa isang bahagi ng bahay, maaring may darating na positibong balita o bagong oportunidad. Parang nililinis muna ng pusa ang enerhiya para sa pagpasok ng swerte. Pampito ay ang paglagi sa pintuang bukas o sa hangganan ng isang silid. Sa maraming paniniwala, ang pintuan ay tinuturing na daan ng enerhiya. Dito pumapasok at lumalabas ang vibes sa isang bahay o silid. Kapag ang pusa ay tumambay o umupo roon, sinasabing binabantayan nito ang daloy ng enerhiya upang mapanatili ang balanse at proteksyon ng tahanan. Sa kultura ng iba, itinuturing ang pusa bilang bantay ng espiritual na hangganan. Kung siya ay naupo sa pintuan, maaring pinipigilan niyang makapasok ang negatibong enerhiya, inggit o masamang intensyon ng ibang tao. Ang kanyang presensya ay nagsisilbing shield o proteksyon. Pangwalo ay ang pagsunod sa iyong banyo o sa loob ng CR. Ayon sa espiritual na paniniwala, habang naliligo o nasa banyo, mas bukas at mahina ang ating enerhiya. Kaya mas vulnerable tayo sa negatibong enerhiya. Kapag sumusunod ang pusa, pinaniniwalaang nagbabantay siya laban sa mga hindi nakikitang enerhiya o mga posibleng abala sa espiritual na anyo. May paniniwala na kapag ikaw ay emosyonal, nalulungkot o pagod, lalong sumusunod ang pusa kahit sa loob ng CR. Para sa ilan,
Ito raw ay tanda na may malapit kang tagapagbantay o espiritual na koneksyon sa alagang ito. Kapag palaging sumusunod ang pusa sa iyo saan ka man magpunta, lalo na sa banyo, sinasabi ng matatanda na loyal ito at ikaw ang pinili ng pusa bilang tagapangalaga. Kaya't swerte raw ang taong pinipiling sundan ng pusa dahil ito ay tanda ng malinis ang intensyon at may natural na enerhiya na kaaya-aya sa hayop. Pangsyam ay ang pagkagat o pagdila ng buhok ng taong kanyang malapit. Ayon sa paniniwala, kapag ang pusa ay dinidilaan ang iyong buhok o minsan ay balat, sinasabing tinatanggal niya ang negatibong enerhiya na maaaring dumikit sa iyo. Para itong tahimik na pagpapagpag ng malas o pag-absorb ng tensyon na maaaring hindi mo namamalayan. Ang pagdila o pagkagat, lalo na kung banayad, ay senyales na itinuturing kanyang pamilya. At ang pangsampu ay ang pagkain ng pusa sa damo o mga dahon sa labas. Ayon sa pamahiin at paniniwala, malapit ang pusa sa enerhiya ng kalikasan. Kapag ang pusa ay kumakain ng halaman, sinasabing nararamdaman nito ang enerhiya o pagbabago sa paligid. Maaring may paparating na bisita, pagbabago sa panahon, o enerhiya ang kailangang balansehin. Kung madalas itong gawin ng pusa at nananatili itong masigla, sinasabing swerte ito sa tahanan dahil aktibong nagbabantay ang pusa sa kalusugan ng bahay at ng mga nakatira dito. Kung madalas itong gawin ng pusa mo, at lalo na kung masigla siya pagkatapos, ituring mo itong banayad na paalala na may magandang enerhiya sa iyong tahanan. Isa rin itong palatandaan na may gumagalang at nagbabantay sa di nakikitang bahagi ng iyong kapaligiran. Sa likod ng bawat tila simpleng galaw ng isang pusa ay may lihim na kwento na para bang binubulong ng kalikasan mismo. Maaring para sa iba ay normal o nakakatawa lamang, pero para sa mga mapagmasid, ito ay mga palatandaan ng mas malalim na koneksyon ng pusa sa kalikasan, sa enerhiya ng paligid, at sa mga tao mismo. Mula sa pagdila sa hangin, pagtulog sa paboritong sulok ng bahay, pag-upo sa ilalim ng sasakyan hanggang sa pagdadala ng regalo, ang bawat kilos nila ay tila may sinasabi. Nagpapakita ng malasakit o nagbibigay ng gabay at proteksyon. Kaya sa susunod na mapansin mong may kakaibang ginagawa ang iyong pusa, huwag mo itong baliwalain. Baka may nais lang siyang iparating para sa kalusugan mo, sa bahay o sa enerhiya ng paligid sa hindi mo agad nararamdaman. Dahil ang pusa, sa kanyang katahimikan, ay isang matalinong tagapagbantay ng tahanan at ng ating kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa paksang ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.